Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Sa mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome po muli sa isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ay hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Sa ngalan po ng ating production team sa panguna ng ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Kasama si Drizzle Nanyong and of course sa ating master control na Ms. Susan Aison at Ms. Milo Jonela, sa Warcast si JP, and of course kasama rin katuwang din natin sa live streaming at sa master control si Hero. Kami po ay inyo napapakinggan at nasusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook page, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din po sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At syempre, sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast, gamit ang mga shortwave facilities ng Voice of America. Para po sa edisyong ito ng ating Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, makakasama po natin ang co-founder ng Tres Marias. Walang iba kundi si Miss Myra Aragon. At alamin natin yung kanilang pinakahuling mga gampanin dyan po sa Lebanon. Na mahalaga pong malaman natin to sapagkat ito po ay grupo ng ating mga kababayan nagsama-sama, nagtutulungan para po makapaghatid ng tulong sa ating mga kapwa Pilipino dyan po sa bansang Lebanon. Pero bago tayo dumako kay Myra, narito muna ang ilang maigsing paalala mula sa inyong himpilan. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan! Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Balik po ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko at nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating kababayan na si Ms. Myra Aragon, ng co-founder ng Tres Marias. Myra, magandang araw sa iyo mula dito sa Pilipinas at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service. Good afternoon po sir, dyan sa inyo sa Pilipinas at magandang umaga po dito sa amin sa Lebanon. Anong oras ba ngayon sa Lebanon, Myra? 10:30 po. Pag summer kasi 5 hours behind kami. Pag winter it's 6 hours. Oh, okay. Pero bago ako dumako muna, Myra, sa mga iba pang katanungan, gusto ko lang malaman ang sitwasyon ninyo dyan, lalo na ng iba pa nating mga kapwa Pilipino na naninirahan na nagtatrabaho sa Lebanon. Kamusta ang sitwasyon nyo? Kasi patuloy pa rin ba ang military operation ng Israel diyan sa may bahagi ng southern Lebanon, Myra? Yes po, tuloy-tuloy po yung pagbobomba. Hindi naman na yung sabihin natin na binobomba na may tina-target silang na may randomly meron silang tina-target na tao, pero they are more on the demolition kasi doon sa and sa south. Dinademolish nila yung mga allegedly tunnels na pwedeng i-connect, na pwedeng pasukan ng kalaban or pwedeng pasukan ng both ways from Israel
to Lebanon, Lebanon to Israel. So, ang ginagawa ng Israel ngayon, dinidestroy nila lahat yan at may nakikita nga silang mga armas na Mhm. nakatago doon sa mga tunnel. Oh, Kaya pag pumupunta ka doon sa south, maririnig mo talagang as in lang yung drones is like na andito na lang sa ulo mo na sus Maria Josep. umiikot-ikot. Mm. Ganong kalapit ang nararamdaman ninyo? Yes Ganon ba? po. Yung pakiramdam mo, ay naku, bobombahin na kaya yata, ganon. Okay. So, pero ang embahada natin, nakatutok ba sa kaligtasan at kapakanan ninyo at ng iba pa nating mga kababayan? O constant ba sila, sa pakikipag-ugnayan sa inyo? Yes po, okay naman po. At lagi nga nilang ini-encourage na open pa rin yung repatriation. Yung gustong umuwi ay Mhm. pwedeng umuwi, tutulungan ng embahada para makauwi sa atin sa Pilipinas. Mhm. Pero, fairness naman dito sa Beirut, dito sa baba, peaceful naman kami. Nagtatrabaho yung mga tao. Kaya Mhm. siguro ang hindi natin pwedeng sabihin sa mga OFW dito na umuwi na kasi kumikita pa rin sila. Ang ano lang naman medyo mahirap ang sitwasyon ay banda sa Tir at sa South. Kasi nung pumunta nga kami doon last 2 Sundays ago doon sa Tir, Mhm. nagdala kami ng dry food items, hygiene materials sa Mhm. kanila. Mhm. Ah, Hindi pa sila nag-i-start ng trabaho doon kasi most of them are working sa mga restaurants, wala pang business dahil Okay. hindi pa nag-ooperate yung mga employers nila dahil nga sa sitwasyon. Panay pa rin ang bomba. And Mm. so with the South din, panay pa rin ang bomba kaya hindi pa okay yung sitwasyon nila. Pero yung nandito sa baba, sa Beirut, okay naman po. So, sa Beirut, sa Kapitolyo, walang nangyayaring, mga airstrike o military Wala po. operation? Wala po. Kaya nga ang karamihan kasi ng mga Pilipino nandito sa baba. Mhm. Kaya Mhm. hindi nila naiintindihan kung bakit ang embahada hindi nag-i-issue ng OEC Mhm. or Mhm. pang gagawa para naman ilang taon na sila din sabihin natin nakakulong, nakatrap na lang dito sa Lebanon kahit Mhm. gusto man sa Pilipinas Mhm. magbakasyon Mhm. dahil wala ngang balik manggagawa, mahihirapan sila Yes, oo. bumalik sa Yun ang dahilan kung bakit hindi nag-i-issue ng OEC ang embahada. Yes po, kasi yung sitwasyon doon sa South hindi pa okay. Mhm. Kaya marami rin kasi kami natatanggap na reklamo na hindi raw nag-i-issue ang, Philippine Embassy sa Lebanon ng OEC. Pero yun ang dahilan kung bakit hindi, kasi wala nang, pinapayagang maging balik manggagawa. Yes po. Mhm. Alright. Para sa kanila rin yung kaligtasan pala. Kaya Okay. kaya Mhm. pinipilit namin din paintindihin yung mga kapwa natin kasi sabi ko masyado tayong ganito lang yung masyadong limited yung vision natin. Mhm. Samantala, embahada, malaki din yung responsibilidad nila. Isa lang ang madisgrasya diyan sa Pilipino, Mhm. malaking problema sa embahada. Tama, Okay? tama naman. So, medyo dito tayo o nagkakadebatihan ba dahil gusto na ng iba mag-rally na doon sa harap ng embahada dahil nga daw gusto nang magbakasyon. Totoo naman din kasi matagal-tagal na rin hindi Mhm. nakauwi sa Pilipinas. Mhm. Pero kasi yung sitwasyon din, sabihin natin okay ang Beirut pero ang sa southern areas hindi po Mhm. talaga okay. Mhm. Mhm. Katulad we took the risk na pumunta kami doon dahil para din makita din namin talaga kung ano ba talaga ang sitwasyon doon sa bandang Lebanon na yon. Mhm. Mhm. Pero yan, yung pagtungo nyo sa mga lugar na pinuntahan ninyo tulad ng nabanggit mo, Myra, tumutulong ba ang embahada sa inyo? Totally, yung mga dinadala namin sa Tres Marias po talaga yun. Okay. So, Hindi, pero pero yung ano ba, security o yung transportation man lang, tumutulong ba ang po, embahada? hindi po, Tres Marias talaga yan. Buo. Mhm. Transportation, although sinasabi naman namin papunta kaming Tier o papunta kaming South Lebanon, ini-inform din namin sila Mhm. pero transportation or security, wala po. Ini-inform din namin ang IOM
para in case meron kaming pwede namin silang tawagan. Alam Okay. nila na nandun kami sa area na yun. Alright. Pero sige, nakikita ko yung mga photos, no, yung mga photos na ito yung mga sinasagawa niyong parang outreach, no, Myra, yung mga photos na Po. nakikita ko kanina. Yes, Mhm. yes po. Alright. Sige. Pero sa ngayon, Myra, matanong ko lang, nagtungo pala kayo sa Tyre at sa Saida, Yes. sa Southern Yes. Lebanon, yung pinag-uusapan natin upang mamahagi Yes. kayo ng dry food at hygiene materials. So Yes kamusta? po. Kamusta yung mga kababayan natin doon? Ilan na nabigyan niyo ng tulong doon? So far may 83 na po kaming na-distribute sa itong mga affected areas kung saan talaga silang naranasan nila yung pagbobomba, naranasan nila yung tumakbo at Mhm. mag-seek shelter. 83 na po so far sa list namin ngayon. For 2 weeks na ginagawa namin, may 83 na po tayong na-serve na OFWs. At meron din pa ilan-ilan na other nationalities kasi nung nagdi-distribute kami na andun din sila, hindi naman din namin pwedeng i-deny na hindi namin sila bigyan. So, nabibigyan din namin ng Sierra Leone, Mhm. Kenya, Mhm. Sri Lanka, Bangladesh. Mhm. So hindi lang Pilipino ang natutulungan nyo? Hindi lang po Wah. kasi nakakahiya naman din na andun sila tapos titingin-tingin na lang sila sa atin, di ba? So, as humanitarian worker, ini-include po namin across nationalities. Alright. Pero yung aspetong yun, yung mga pinamimigay ninyo bilang tulong, hindi lang sa mga Pilipino, naidadamay nyo na pati ibang nationality. Meron bang ambag dyan o tulong dyan ang embahada? Wala po, sir. Sa amin talaga to. Okay, Kaya sige. po kami gumagawa ng mga fundraising dinners for us to be able to continue our advocacies. Dapat sino bang ambassador natin ngayon sa Lebanon? Sa Lebanon anyway. Sige, pag nagkaroon kami ng pagkakataon na makausap ang ating Philippine Embassy sa Lebanon, siguro maitatanong din namin 'yan sa kanila. Ano yung mga ginagawa nyo sa Tres Marias at yung assistance na dapat binigay. Kasi ano yan humanitarian yan at para rin naman sa mga OFW yan at mga kababayan nating Pilipino. Alright. Pero ganito, sa pagpili nyo ng benepisyaryo, ano yung mga pamantayan na ginagamit ng Tres Marias upang matukoy nyo kung sino yung higit na nangangailangan ng tulong? Paano nyo sinisikap na matiyak at saka yun nga, paano natitiyak nyo na makakarating yung mga ginagawa nyong pagtulong na yan? Kaya nga sir, no, meron kaming focal points like in Tier, meron kaming contact doon. Tinatanong namin kung ano yung sitwasyon at kung ilan bang mga Filipino individuals or families na andun sa area na yon. Mhm. So, send niya sa amin yung yung mga names, contact numbers, and then gagawa kami ng GC para from them and then meron din kaming ginawa na Google form para Mhm. doon sila mag-fill up at masabi nila kung ano yung needs nila. Mhm. And then actually go to the place para naman ma-assure namin na talaga ang pangalan na nasa listahan namin ay siya mismo ang nakatanggap at pirmahan niya yung natanggap nila. Yun nga sabi nila sa amin, may hinihingi ba po kayong ID? Sabi Mhm. ko, hindi kami humihingi ng yung legal na ID, yung ikama Aha. or passport. We don't do that. Mhm. Kasi meron din tayong mga kababayan, those are irregular workers. Mhm. So, di naman din natin pwedeng i-deprive yung ayuda porque lang wala silang papel. Tama. At as ikaw mismo, nakita ko yung mukha mo na ikaw yung tumanggap at ikaw yung pumirma at any form na lang na kung meron ka ba yung dating expired mong ikama Mhm. or expired mong passport Mhm. or expired mong ID sa barangay sa Mhm. Pilipinas Mhm. na pwede na po yun sa amin. At least totoong tao, 'di ba? Tsaka pangalan totoo. Hindi katulad nung nangyayari ngayon dito. May mga pangalan na pagkain ng piatos, ganito. Yes po. Anyway, Kaya nga po kami mismo at least totoong tao. ang Okay. Mhm. yes.
Kami ang pupunta kasi hindi pwedeng yung sabihin mo lang sa akin na meron 50 dito, saan yung 50? Gusto ko Mm. makita 50 na yan. Tama. Alright. At before kami pupunta doon, meron ng GC na nag-usap na kami. So at least nakita ko lahat ito, nag-react, ibig sabihin may tao. At least meron kayong transparency doon sa ginagawa ninyo, no? Tsaka accountability. Yes po. Napakahalagang bagay Yes para maitaguyod ang isang organisasyon ng katulad ng sa inyo. Bukod sa mismong pamamahagi ng pagkain at hygiene materials, ano ba yung mga pangmatagalang layunin para sa mga migranteng tinutulungan nyo? Paano nyo binabalanse yung humanitarian assistance sa pangangailangan na matulungan silang magkaroon ng mas matatag at sustainable na kabuhayan? Kasi tinatanong ko to dahil alam ko nagsasagawa kayo ng livelihood seminars, Myra eh. Yes po. Yes po. Every Sundays may mga vocational skills training, like we already did the barista training for 40 OFWs and their children kasi meron din yung mga may anak na 18 years old and above. So, pwede po namin i-include yun sa mga vocational skills training para naman hindi na lang sila, yung nga sabi ko, we don't want to build a beggar community. Kaya gumagawa kami ng mga ganitong vocational skills training para kayong mismo marunong kayong dumiskarte sa buhay. Bibigyan namin ng skills, ng opportunity to learn para baka pwede kang ma-employ sa mga ganitong line of work. So ngayon, natapos namin yung barista, natapos na rin namin yung manicure and pedicure training namin. Ang next namin is sa Sunday mag-start is the makeup training classes. Tinitingnan din po namin kung ano yung in demand dito sa Lebanon. Like yung manicure, pedicure po, in demand po yan. Ang barista po, in demand yan kasi mahilig uminom ng kape ang mga tao dito. Ayun. At yung mga makeup kasi sa mga events, ang daming mga events at ang mga Pilipina, alam nyo naman po ang ugali ng Pilipino, kahit pa hirap na yan, pero yun, mahilig pa rin tayong bang ialiw yung sarili natin. So, pwede silang kumita dito pag pwede nilang matuto silang kung paano mag-makeup, pwede silang kumita at pwede na rin para sa kanilang sarili mismo. Katulad ko, sir, syempre, sa daming trabaho, kailangan ma-maintain ko rin yung itsura natin, di ba? Para hindi naman nakakatakot pumunta doon. Well, alam mo naman ng Pilipina, maski na stress yan, maganda pa rin. Di ba, Yes. Myra? Yeah. Okay. Anyway, so maganda yung mga nyo. So, pero totoo ba, magkakasunod na linggo, meron kayong skills training? Magkakasunod na linggo ngayong buwan ng Agosto? Every month yan, sir. Every month. Yes. Yes, every month. Like nung June was the barista training. The whole month of June, barista training. The whole month of July was the manicure pedicure training class. Ngayon naman August is the makeup training classes. Okay. So buwan-buwan pala yan. Buwan-buwan yan. At yan, Yes walang po, yes po. libre yan. Libre yung libre yan, wala kayong sinisingil. Wala po. Libre materials, libre po yung training, wala po silang babayaran. Kaya nga, sinasabi ko rin sa mga Pilipino, kunin nyo yung opportunity kasi libre lang to, wala kayong babayaran. So be serious, hindi pwede yung one Sunday a-attend ka, sa next Sunday hindi ka a-attend, and the next Sunday a-attend ka. Sabi ko, wala kang matuto pag ganun. Focus ta. Tama naman, ano? Pero paano nyo pinupondohan yung mga skills training seminar niya? May mga fundraiser kayo? Yes po. Yun na nga, yun ginagawa namin yung una-una, yung dinner fundraiser namin. Tapos meron din akong mga friends, for example, mga European friends, American friends. Si Father Henry Ponce po din, ang Filipino priest na nandito sa amin. Malaking tulong din po kasi pag medyo kulang ako sa funding,
tumatawag din ako sa kanya, Father, need Mm. ko funding para sa ganito, pwede ba? Sabi niya, sige, sabihin mo lang sa akin, gawa mo ng proposal yan at ibibigyan natin. At gusto ko rin para din i-shout out yung Mhm. OWA Lebanon. Okay. Very supportive sa amin yung OWA Lebanon. Ang welfare officer namin, si Miss Wendelin Marquez, Mhm. pag sinabi ko sa kanya, ma'am, meron akong trainings na ganito, meron akong pang budget sa trainer, pero wala akong budget sa material. Sasabihin niya lang sa akin, sige, ano mo yung proposal mo, ibigay mo sa akin yung budget ng materials mo at punduhan natin yan. Malaking tulong talaga po ang OWA Lebanon sa amin. Sino nga po yun? Sino po yun? Para mapasalamatan Miss din natin. Wendel- OWA Lebanon MWO? yes, Miss Wendelin Marquez po. Wendelin Marquez. Yes Yan. po, siya welfare officer. Alright. Very supportive talaga po yan. Okay, that's nice. At least, meron pala, at least nakaka-inspire naman na meron tayong migrant government. workers officer from OWA yan eh. From OWA, Overseas Yes, Workers opo. Welfare Administration. Okay. So, Myra, sa puntong ito, hindi na muna kita masyadong patatagalin, pero sa puntong ito, anong mensaheng pwede mong iparating sa mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas, nakikinig at nanonood sa iyo, at maging sa mga kababayan natin sa Lebanon na maaaring nakikinig din at nanonood sa iyo sa mga oras na ito? Para sa ating mga kababayan na nandyan sa Pilipinas, especially yung may mga nanay o mga lola na nagwo-work sa labas ng Pilipinas, pahalagahan nyo po ang bawat padala sa inyo dahil pinaghihirapan yan ng pamilya nyo. At lagi nyo sila pong ipagdasal na maging maayos yung pamumuhay nila sa labas para naman sa inyo din iyon. Huwag abusuhin yung mga pinapadala ng mga pamilya nyo na galing dito galing sa labas ng bansa. Huwag tayo waldas ng waldas kasi hindi natin alam, katulad dito sa Lebanon, hindi sigurado ang buhay ng mga bawat OFW dito sa Lebanon. Ngayon, ang gera nasa southern part lang or tier, pero pwedeng sumiklab dito sa Beirut. So, isang lang yan, baka mawala lahat sa atin. Para naman dito sa ating kababayan, mga OFW dito sa Lebanon, maging focus lang tayo sa ating intensyon sa paglabas sa Pilipinas at follow nyo po ang Tres Marias para makita nyo po yung mga vocational skills training na ino-offer natin. Libre po to, wala kayong babayaran, pati materials provided. Ang hingi lang namin sa inyo is maging seryoso kayo sa bawat ginagawa natin. At meron pala po gusto kong i-announce dahil meron pong amnesty ang Lebanon for those irregular workers. Ang amnesty until September 30 lang. So may ginagawa din kaming awareness session. Meron libreng lawyer na pinoprovide para pwede po silang umattend at alamin kung paano ang proseso ng pag-regularize ng kanilang status. Meron po kami sa Sunday, 10 to 12, dito sa Tres Marias Kitchen and Shop. At nandito rin yung lawyer. Pwede niyong tanungin lahat ng mga gusto niyong itanong sa lawyer. Teka lang, ulitin natin yan, Myra, napakahalaga niyan. So, may amnesty ang Lebanon para sa mga irregular workers natin, and of course kasama mga Yes. Pilipino diyan, at magbibigay kayo ng seminar, libreng seminar ba yan? Yes po. Libre yan, wala awareness. silang babayaran, pero Wala po babayaran. at mayroong abogado, may abogado diyan sa Lebanon na magpapaliwanag at magtuturo sa ating mga kababayan. Yes po. At kung meron silang mga kaso nila na gusto nilang gamitin yung lawyer, libre po yung lawyer. Punta lang sila at masabi nila yung problema, bakit hindi na proseso ang papel at aayusin yan ng abogado. Libre po, wala po silang babayaran sa lawyer. Kailan yan Myra? Nagawa na po kaming 2 times last 2 Sundays ago. Ngayon na naman sa Sunday, meron po dito ulit 10 to 12 noon. Okay, all right. 10 a.m. to 12 noon Lebanon time, Yes, Lebanon time.
Okay, itong darating na Sabado, tama ba? Linggo po. Itong darating na Linggo. Okay. Yes. Sige. So ano yan? Oy, magandang balita yan. And speaking of that, may nagsha-shoutout dito. Pakinggan mo ito ha, Myra. Mga kababayan natin from Lebanon nakikinig sa atin at nanonood. Si Jenny Taala Belosilio. Yan. Si Baynot Esmailat. Hello po, Esmailat. watching from Lebanon. At si Laura Lynn Alejo, watching din from Lebanon. Yan. So, Sir, nakatanggap yan sila ng ayuda kaya nag-watch sila. hindi naman siguro. Talaga naman. Well, anyway, syempre, bilang suporta na rin sa Tres Marias. Yes Di ba? po, Oo. yes po. Yan. Supportive talaga po, sir. Yan, Supportive kayo. Kaya pwede ko silang i-joke, pwede ko silang kahit ano, naintindihan na nila yung ugali ko. Alright. Alam mo, yan ang natatanging katangian nating mga Pilipino. Maski na napakahirap na sitwasyon sa ibang bansa, basta nagsama-sama ang mga Pilipino, nagtutulungan, kinakaya kahit anong problema. Yes po. Okay? Totoo po yan. Magtulungan lang at magkaunawaan at magtulungan lang. Alright. Maraming salamat, Myra. Ha? Thank you very much. Tuwing nakakapanayam ka namin, mga good news ang nakukuha ko sa iyo. Magagandang mga hakbang mo at ng Tres Marias. Sa lahat na bumubuo ng Tres Marias, maraming salamat sa inyo at wag sana kayong magsasawang patuloy na magsilbit maglingkod sa ating mga kapwa Pilipino dyan sa Lebanon. Hi, Sir Ren! Good afternoon! Ay, sino yan? Sino yan? Alaya, nasan sila? Hello? Ito yung co-founder din si May Servento. Nasaan? Nasa camera ba siya? Pwede ba? Hello po, Sir! Good afternoon po. Good afternoon. Good afternoon. Marias. Oo, Ito yung logistic officer namin. Si logistic of... Sino siya? Esteli Sige. Esteli. Esteli Sige. Yes po. O yun. Hi Esteli. Naku ha. Buti naman at nakatuto ka at kasama ka ni Myra. Okay. Sige. Ingat kayo Esteli ha. Wag kayong magsasawang tumulong sa mga kapwa nating kababayan dyan sa Lebanon. Yes po. Bye, Thank you sir. po. Bye. Thank you po. Bye God Esteli. Bye Myra. God bless and stay safe sa inyo. Okay. Bye Ayan. po. Bye-bye. Sige. So, maraming salamat sa ating mga kababayan dyan sa Lebanon, yung bumubuo ng Tres Marias. Okay? Sa pangunguna ng kanilang co-founder na si Myra Aragon. And of course, kasama rin natin nandoon si Esteli Sige, ang kanilang logistics officer. Salamat din kay Jenny. Kay Jenny, kay Baynot, kay Laura. Ayan. Thank you very much sa pagtutok niyo sa ating programa. Magbabalik po kami at sa pagbabalik namin, makakasama naman natin may makakapanayan po tayo sa Thailand, lalong-lalo na sa mga nangyari po nitong mga nakalipas na araw sa Thailand kung saan gumulantang po sa buong mundo yung nangyaring pamamaril ng isang estudyante dyan sa isang paaralan sa Thailand na ikinasawi I think ng 3 kabilang ng isang guro. Actually nadagdagan na po yan naging 4 na dahil nasawi na yung isa habang ginagamot. At ikinasugat pa ng marami pang mga estudyante dyan sa Thailand. Marami rin po kasi tayo mga kababayan na nagtatrabaho sa Thailand at marami tayong mga kababayan na ang trabaho o propesyon ay pagtuturo dyan po sa bansang Thailand. At antabayan po niyan sa pagbabalik ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa Pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil #panatag ang mayalam. Maging panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino,
Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Patuloy na sumusubaybay sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko dito pa rin sa impilang Radyo Pilipinas World Service. At ngayon, mula sa Lebanon, dadako naman po tayo ngayon dito sa Thailand. Makakasama natin ang isa nating kababayang overseas Filipino worker na nagtatrabaho at nakatira sa Thailand bilang isang guro. Si Ginoong Brian San Miguel, Doktor. Brian, welcome back sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko dito pa rin sa World Service. Hello, Brian. Hello po, sawadee kap. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig sa Pilipinas. Magandang hapon din. Sawadee kap sa Thailand. Oo, hindi naman masyado nagkakalayo oras natin, Brian? Yes, isang oras lang po, isang oras. Okay, sige. Brian, napatawag kami sapagkat nagulantang ang Pilipinas, maging ang buong mundo, sa nangyari nitong mga nakalipas na araw sa Thailand kung saan isang estudyante, teenager, high school ba kung masasabi natin dito sa Pilipinas, namaril ng kapwa niya mga estudyante, kinasawi ng isang guro at 3 kapwa niya mag-aaral, ikinasugat ng marami. At hindi pa pala yun ang nangyari doon, Brian. Bago pa pala niya pinagbabaril yung kanya mga classmate at guro, binaril na rin niya yung kanyang lolo't lola na naging sanhi ng kamatayan ng kanyang lolo't lola. So bago pa yung paaralan, talagang pinatay na niya yung kanyang lolo't lola. Pardon the word, pero pinatay na niya yung kanyang lolo't lola gamit yung baril na pag-aari pa ng lolo niya. Okay? Tama po. Alright. Okay. Sige, anong ngayon? Ano ang sitwasyon ngayon sa Thailand? Although of course nakalipas na yung mga ilang araw, pero kamusta ang sitwasyon sa Thailand ngayon, lalo na yung ating mga kapwa Pilipino na nagtuturo sa mga paaralan sa Thailand? Alam ko kasi may mga organization ng mga Filipino communities natin diyan, lalo na sa mga Filipino teachers, may mga organizations kayo Yes po, sorry. Meron po kaming association na tinatawag po na FEAT, FEAT, yung po yung Filipino Educators Associations in Thailand. Sa ngayon po, ligtas po mga Filipino teachers po sa nangyaring pamamaril. Ang pangarap po kasi ng school is Tepsperin Nontaburi School. Ito po ay located sa Bangkruay District dito sa Nontaburi. Actually, 30 minutes lang po ito away sa pinagtatrabahuhan ko pong eskwelahan. At may Filipino teacher po tayo doon. Ako'y, ilang teacher ang nagtuturo doon na Pilipino sa nabanggit mong paaralan? Yes po, meron po. Ilan? 3 po ito Tatlo. na kaguruan po na naka-assign po sa eskwelahan po na yon. Pero yung actual po na oras na yon, isa po yung Pilipino na nagtuturo po ng actual na senaryo po na yon. At ligtas naman yung So, kababayan. i-dismiss na po na sa... Oo. Yes po, ligtas po siya. Magdi-dismiss na po na siya sana ng klase, nung kababayan natin yun. Nangyari po yung insidente na yun. Sa tapat po mismo ng building, nung kinaroroonan po talaga niya. Ang ginawa po nitong teacher, pinabuhat niya sa estudyante yung mga steel cabinet, yung locker, furniture, para ibarikada po doon sa loob ng classroom. And then, inabot din ng 40 minutes bago ma-rescue din po ito, Sir Ray, ng mga Thai police. And then, hindi pa po nakukumpirma nung araw na yon yung pagkamatay ng shooter pa rin po. Kasi iba-iba po yung numbers na nakikita po natin sa news. May nagsasabi po, 8 daw po yung namatay, meron din po siyam. Pero yung araw na po na yon, yung mismo pong araw na yon, yung first po is 7 po. 3 teacher, 3 estudyante, tsaka yung mismong shooter. Teka, pito yung confirmed. Tama ba? 7 po. Okay. And then, pero kung mababasa niyo po yung inisyo po ng BBC News, kaya sinama po nila yung lolo't lola po sa sa sinama rin po nila. So halos umabot po ng 10 po, 7 ang namatay po. Kasama po yung lolo't lola. Madaling araw po yun nung pinatay ng estudyante, 5 a.m. Wow. Yun po yung suspicion ng pagkamatay ng grandparents po niya. And then pumasok pa po ito sa estudyante after mapatay ng 5 a.m. Pumasok pa siya ng first period, yung estudyante. And then second period,
kinain niya lang yung 30 minutes ng klase, tapos doon na siya nagsimula. Sus Maria Josep. Patay po agad yung 6th floor po, tatlo po agad yung binaril niya sa 6th floor. Mhm. And then after niya, bumaba pa siya, nakasalubong pa niya yung assistant director at saka yung secretary ng director. Mhm. Tapos Buti hindi niya bumaril din binaril. siya ng dalawa sa baba. Oh, Bumaril din po siya ng Nako. dalawa sa baba. oh, sus Maria. And yung nakita po natin ngayon sa news, 5 teachers po or yung 5 staff po yung namatay. Tapos po yung number of students, actually hindi pa po pinapakita. Kahit saan din po ako naghahanap ng news outlet, pero hindi po nila nilalabas yung eksaktong number po ng namatay na students. Okay, wow. And then, may Mhm. pattern po itong estudyante, sir. Ito po ay M3. Ang M3 po dito, Matayum 3. Ibig sabihin siya po ay grade 9 student po. Grade 9 And then, student. Mhm. yes. Ang pattern niya, Sir Ray, nanonood po siya ng US po na pamamarel. Yun po yung naging pattern po niya, kaya yung nagawa. Kumbaga, doon niya kinuha yung style Yes, kung parang paano gagawin niya, no? Ganun ang... Tama po. Ngayon po, Sir Ray, yung aming school din po namin, kasi malapit 30 minutes, grabe po yung nung school po namin, halos kalapit lang po yun eh. 20 to 30 minutes po yun kasi boundary po yung school namin. So, ang ginawa po talaga namin, naghigpit po kami ng seguridad, magkaroon po kami ng mano-manong scan sa bag, then pag tumunog po yung scan, bubuksan po talaga yung bag, Mhm. tapos po, mga pinagbabawal po talagang kukumpiskahin. Tapos nung iba po pinapauwi, pag Mhm. may mga dalang mga talagang pinapauwi na lang yung bata. Pag halimbawang na-feel po ng security na medyo delikado, papatawag yung magulang, pipick upin po sila. Alright. Alam mo, yung kinukwento mo, Brian, hindi ko maiwasang maikumpara sa mga nangyayari dito ngayon sa Pilipinas. Kung nakakarating man sa inyo, yung mga karahasan din na nangyayari sa mga paaralan dito sa Pilipinas, sa bansa natin. Ano ba yung nangyari sa Tacloban? Meron ding Yes. mga estudyanteng namaril sa isang paaralan. May violence, pero hindi ko maihiwalay yung napaka-importanting role ng mga guro na katulad mo at ng mga kababayan natin, both nagtatrabaho at naglilingkod dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, yung guidance na ibinibigay ninyo, yung protection na binibigay ninyo, at the same time yung safety ninyo Tama po. diyan sa. Pero nung nangyari yan, nakipag-ugnayan ba kaagad sa inyo ang ating embahada sa Thailand para masiguro kung nasa magandang o ligtas kayong kalagayan? Yes po, nag-post po sila ng communication letter po at ng hotline po agad ng DMW po, mabilis ang action po. Kasama po ang ating labor attaché na kung meron pong mga kakilala ng mga Pinoy na naapektuhan, agad-agad po mag-message kasi kami po ay parte ng association at meron din po kaming contact ng DMW sa WhatsApp po at also sa email din po, pati hotline po nila na number ng Thailand. So mabilis po yung communication. Sa ngayon po, ligtas yung sa mismong eskwelahan na yon, yung mga kaguruan naman po natin na kapwa ng mga Filipino po. Talagang Thai po actually yung namatay po talaga na shoot po binaril po sa ulo talaga. Ako po, Estudyante. sa ulo mismo, sa binaril ng estudyante. Sa ulo, yes. Okay. Yes, but lahat po, Lahat? sa ulo po niya. Lahat nung nasawi Pati na mga bata po. Opo. Pati Okay, bata. sige, napaka bigat ng problema ng mga batang 'yun talagang Medyo po siya, Sir Ray, autistic po, no? Parang may po yung bata. balita ko broken family din 'yan, nanggaling sa broken family, so kulang siguro sa guidance Tama mga po. sa magulang. Tama po, Sir Ray. Kaya po lolo't lola niya po yung nag-aalaga po sa kanya. Ang Which is masakit pinatay lang, niya rin po. ang masakit lang doon, pati lolo't lola niya dinamay niya na pinatay Marami niya. niya rin po nga Okay. po. Yes Anyway, po. pero ang importante, ligtas kayo, Tama yung po. mga guro Maraming natin na salamat. nagtuturo diyan sa paaralan na 'yan, at yung mga guro natin na mga kasamahan nating mga guro, kasamahan mo mga guro sa Thailand, hindi naman nagbabago ang dedikasyon sa kabila ng mga nangyayari ngayon diyan. Yes po, sir, patuloy pa rin po ito po yung aming trabaho rito at kinabubuhay po, pero meron pong seguridad na migrate po sila sa online classes sa ngayon until maimbestigahan po at maayos na po at safety po ang eskwelahan na pasukan po ng guro. So parang ang ginagawa po nila is grupo-grupo po yung pagpasok. Halimbawa po grade 7, 8, 9, papasok ng Monday, Wednesday, Friday, at yung ibang klase naman po sa Thursday at Friday naman po, parang ganyan. Hindi po bugso. Tama. I could imagine the trauma, no, Brian, nung nangyari. Laking trauma niyan sa mga estudyante, maging sa mga guro,
Diba? Yes, at sa magulang din po ay nang papasukin yung iba, Oo. mas gusto nila munang online. At yung iba naman po, nagta-transfer naman po ng ibang eskwelahan Oo. Nako. para mas Well, at least safe kayo Yes. hanggang ngayon sa mga oras. Pero liwanagin ko, hindi pa tapos yung investigasyon ng Thai police dyan. Hindi pa po, hindi sir. pa. Ngayon po, naka-off po yung eskwelahan kasi Mhm. nag-migrate po sila sa online until further notice po ng Thai police po. Alright. Tsaka actually, sir, bagong-bago lang po kahapon naman, di ba? Same na lugar naman po, pero may pamamaril naman din po nangyari doon. Kahapon lang po ito, sir. Kahapon, estudyante Yes ulit? po, hindi po eskwelahan to, ba? Same na area lang din po. Same pero area? Namatay naman po. Yes, pero namatay naman po is yung presidente po ng Public Office Association. Pero ibang issue naman po ito. Pero Ano yan? same na area. Involving politics naman siguro. Yes, Ayun. tama po. Okay. Sige. Anyway, at least ang concern namin dito sa Radyo Pilipinas World Service ang inyong kaligtasan, safety ninyo. Tama. Maraming Okay. salamat din po sa oportunidad na ito. At hiling din po ako sa mga kababayan po natin, of course sa mga Pilipino, na magdasal po tayo para sa nangyari po na pamamaril ng estudyante. At safe naman po ang mga kaguruan at mga kababayang Pilipino po dito sa Thailand po. With that, Brian, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa amin. Thank you so much. Maraming salamat din po, Sir Ray. As Ingat usual kayo po, ha. thank you very Ingat much kayo. po. Ingat kayo. Ingat Sawadee kayo. krap, Thank kapon you. krap. Thank you po. Bye-bye. Thank you. Ang ating pong kababayang Brian San Miguel Doctor, isang guro na nagtuturo po dyan sa bansang Thailand. Ito po ang ating naging panayam hinggil dito sa nangyari nga pong shooting incident ng isang 9th grade na Thailand student na ika nga namaril diyan po sa isang paaralan sa Thailand na ikinasawi. No, pito na pala ang nasawi. Sinama na po yung yung lolo't lola nung namaril na estudyante, dahil ulitin ko po, very graphic, pero pinatay din nung estudyante yung kanyang lolo't lola doon sa sarili nilang tahanan. So nadagdagan na isama sa casualty count yung lolo't lola. Okay. At saka, well, very gory nga yung pero yun ang nangyari. At may mga gurong namatay, may mga estudyanteng namatay, yung trauma na inabot ng mga estudyante at ng mga guro. Na mabilis namang umaksyon ang Thai Police, maging ang ating Philippine Embassy sa Thailand para masiguro na ligtas ang mga guro, Pilipinong guro na nagtuturo sa paaralang yon, at maging yung kapakanan pa ng iba pa nating mga Filipino teachers na nagtuturo sa Thailand. Okay. Sa pamamagitan po niyan, kami po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating pong production side, ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente, kasama si Drizzle Nanyong. And of course, sa ating pong master control, si Ms. Susan Aizon, kasama rin si Milo Jonela, sa Warka si JP. And of course, katuwang din natin si Hero. Ayan, okay? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at always stay safe and God bless. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.